Hello, baby. Ako ang mama mo. Hello, Patrick. This is Anna. I heard you were recruiting dancers, so I was wondering if I could send you a copy of my resume. Anna, the trouble you made has gone out of hand. You failed to protect your own fitness, which is the first trouble a dancer should stay away from. And you left right before the show without permission. In consideration of that behavior, no one, including our troupe, will think you're competent for the job. I'm sorry. Director, sabi ni Dr. Howe, ngayong 3 buwan na yung baby, kailangan mas alagaan ni Cindy ang kalusugan niya. Di siya kumakain na maayos, ganun ba? Director, kung talagang nag-aalala ka para sa kanya, bakit hindi mo siya dalawin? May kailangan ba yung baby? Bibiling ko. Ay, walang kailangan na sanggol na yun, kundi ang kanyang papa. Ay, kawawang bata, walang papa. Kawawa. Kawawa. Ang batang walang papa. Palagay ko, talagang nag-aalala si Steven para rin sa bata. Quack, 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 quack. Para ito kay Cindy. Director, ano yan? Rubber duck ito. Ha? Oh. Bagong laruan to. Kapag nilagay mo to sa mainit na tubig, bigla itong tutunog ng Quack, 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 quack. kapag pinaliguan niya yung baby, hindi siya mapapaso! Diba? Quack, quack. Quack, quack. Ang KJ mo naman. Teka, hindi ba sabi mo, hindi makakain na maayos si Cindy? May naisip ako. Mag-off ka ngayon. Pagkatapos, pumili ka ng Jangjunban sa Jangmo Island. Okay? Ha? Director, nagpabili na po ng Jangjunban sang lola niyo. Nagpabili na siya? Director, pagmula nang umalis kayo sa bahay niyo, isang bagay na lang pong inuutos niyo sa akin. Yun ay i-report sa inyo kung anong kinain ni Cindy, ininom niya, at kung nakatulog ba siya o hindi. Oo, meron pa. Ngayon naman, bumili ng Jangjunban. Director, kung talaga nag-aalala kayo para sa kanya, bakit hindi po ninyo siya tawagan? Hindi pa rin natatanggap ni Ana yung nangyari sa amin ni Cindy. Kaya ang pinakamabuting sitwasyon ay pumagit na ako kay Cindy at kay Ana para walang gulo. Ah, yun pala. Ang pinakamabuting sitwasyon. Ang ibig sabihin nun, tuluyan nang nawalan ng tiwala sa inyo si Miss Ana. At yung snail naman na si Cindy, nabubuhay ngayon na parang isang zombie. At ang ginagawa mo naman ngayon, Director, ay saktan si Cindy. Saktan si Ana. Yun ang best situation. Sino may sabing pag-usapan natin yan? Sino bang unang bumanggit doon sa snail? Director, sabi ni Chairman, ipaalala ko tungkol dun sa party niya bukas. Gusto niya malaman kung pupunta ka o hindi. Ba't ako pupunta? Sigurado may binabalak na naman siya. Pinahihirapan niya ako. Ang sabi nga po pala ni Chairman, dahil daw may traitor siyang apo, nag-aalala siya na baka mapaaga ang pamamaalam niya sa mundo nang dahil sa matinding galit niya sa'yo. Kaya napaaga ang party niya. Ang sabi pa po sa akin ng lola niyo, sa 80th birthday party niya, binabalak niya na ipaalam sa lahat na si Cindy lang ang opisyal at nag-iisang granddaughter-in-law niya. At saka, sasabihin niya rin sa lahat na 3 buwan ng buntis ang asawa mo. Akala ba niya, mapipilit niya akong pumunta sa party?
Kahit anong gawin niya, hindi ako pupunta ron. Magaling. Alam ni Chairman na sasabihin niyo ang bagay na yan. Kaya, binigyan niya ako ng isang sticky note. Makinig kayo mabuti. Babasahin ko to para sa inyo, okay? Anson, kapag hindi dinala ni Steven si Cindy sa party ko, agad kong iinumin ang bagong toilet detergent na gawa ng kumpanya namin para hindi na ulit niya makita ang lola niya. Pag nangyari yon, pakisabi sa kanya na huwag na siyang pumunta sa party at doon na lang sa burol ko. Yours truly, Chairman. Director, alam ko po kung gaano kalalim ang pagmamahal niyo kay Miss Ana. Pero iisa lang ang lola niyo. Siguro, mas mabuti kung kakausapin niyo na si Chairman para maayos na ang problema. My love, so sweet kapag kasama ka. Anong ligaya? Baby G, kung buntis din kaya si Mommy ngayon, mas mamahalin tayo ni Daddy. Kaya lang kung buntis ako ngayon, hindi ako makakapagsayaw. Siguradong mamimiss ko ang ballet. Imposible na ako makabalik sa Lincoln Center. Di ba, Baby G? Welcome home! Galing ka sa ospital? Oo. Sabi ng doktor, 1 linggo lang daw pwede na ako mag-therapy. Pagod ka? Medyo. Importanteng ipasok niyo ang anak ninyo sa magandang eskwelahan. Kaya pumili kami ng government-registered preschool. Dahil sa kanya, kaya iiwanan mo na kaming dalawa ng anak mo! Itiwan mo ako! Mama! Pakiusapog niyo kaming iwan ni Mama! Alis na ako. Ba't puro tungkol sa pamilya? Para sa breaking news, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa Gilo. Habang namamasyal isang buntis at ang kanyang asawa sa Baimiwong Fort kanina, pumutok ang panubigan niya. Critical pa rin ang lagay ng buntis hanggang ngayon. Pumutok ang paano Yung lalaki, hindi man lang siya marunong magpaanak. Hindi siguro nag-workshop. Laking gulat ni Mister dahil wala naman... Paanakin niya ang asawa niya sa labas? Bakit hindi? Ganun nga nangyari sa atin ni Cindy. Manghina ang kanyang misis. Kaya agad siyang humingi ng tulong. Agad ay sinugod sa pinakamalapit na ospital ng buntis. Nagpunta ba kayo sa New Mother's Workshop? Pinilit ako ni Grandma. Ganun ba? Akala ko, napilitan ka lang na pakisamahan siya. Pero parang, naging masaya ka rin kahit papano. Sabihin mo sa akin, si Cindy ba ang dahilan? Kaya ka nagbago? Lalabas ka? May bibilin lang ako. Steven, hindi lang yung anak niyo ang iniisip ko. Pati na rin si Cindy. Ito pala ang ginawa mo. Nitong mga nakaraang araw. Hello, baby. Ito ang unang diary mo. Sana maging katulad ka ng papa mo. Kahit na hindi siya perpekto, siya ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Busy siya sa trabaho, kaya baka hindi na siya makasama sa mga check-up mo mula ngayon. Bakit kaya lagi ko na lang namimiss ang papa mo? Bakit